sulit yun. Ayoko makita yung mga anak ko na pumugutom ng gutom. Diba? Eh yung first, yun yung reason. Alam mo, ang sekreto ng success ng tao, kung muna tumbok na yun. Tandaan mo kailangan mahanap mo yung emotional why mo. Find your emotional why. Why means reason na nakakonect sa emotion. Kailangan meron kang emotional why. Kailangan may emotion kung bakit mo gagawin. Kasi iba yung emotion iba na yun. Malalim na yun. So, for example, nakita niyo si Michael Jordan? Yes. Alam mo kung bakit siya naging superstar or the greatest basketball player of all time? Alam mo kung bakit? Yung high school siya, nag-try out siya as a varsity player dun sa school nila. Pero hindi siya natanggap. Pero gusto niya. Pag uwi niya ng bahay, iyak siya ng iyak. Pumunta siya sa kwarto, iyak siya ng iyak. Sabi nila, ano ba nangyari? Kinabukasan, umaga pa lang, nagba-basketball na. Araw-araw, nagba-basketball. Alam mo, nung i-interview siya, bakit? Nung naging superstar na siya, sabi niya, kinuwento na yun. Ayaw ko nang maulit yung sakit na naramdaman ko nung hindi ako tinanggap as a varsity player. Yun ang dahilan kung bakit ako the greatest player ng sabi ng iba ngayon. Ano ba? Kasi guys, emotional pain can make you change. Ulitin ko emotional pain can make you change. Mababago ang takbo ng buhay mo. Kung meron kang nadadaan ng masakit nung nakaraan, kaya mong gawin, i-positive yun. Kaya mong hukayin yung mga dati na ayaw mo na ulit mangyari. Mababago ka talaga. Kailangan mong intindihin yun. Emotional pain can make you change. So, guys, find your emotional why. Bawa, mayroon kang, yung iba, may sakit. Huwag mo na antayin na magkakaroon ng sakit saka kapag gagawin ng paraan. Kasi ang iba, si MJ, yung nanay niya may sakit. Terminal na eh. Cancer. Ilang months na lang, hindi na mabubuhay, mamamatay na. Haptaw talaga si MJ. Eh, huwag ka magtaka kung bakit 2 months, saka pajero siya. Hindi ka makapagtaka. Kasi alam mo bakit? Iba yung dahilan niya kung bakit niya tinatakbo tong negosyong to. Bakit niya ginagawa? Meron siyang deeper reason kaysa sa atin dito. Iba-iba kasi na reason eh. Ay, bilis naman niya. Paano yan? Imposible 2 months, pajero. Ay, hindi mo lang kasi alam yung dahilan ba't na ginagawa. Iba yung lalim kasi ang mo, dahilan niya. Hindi dahil magkapajero eh. Hindi lang dahil. Bakit gusto niya makapajero? Yun ang tanong. Yun ang pinakadahilan. Kasi gusto niyang mangyari, makita ng nanay niya, bago man lang mamatay, na umasenso siya para wala nang iisipin nanay niya sa kanya. Alam na kasi niya na yung nanay niya mamamatay. Sinabi na ng doktor. Kakaumpisa na namin sa Filipino Trade. Kaya iba yung hataw. Araw-araw. Kaya nga, pag pinanood mo yung lahat na naging successful, ang lahat ng ginagawa ng training, everyday. Everyday sila. Araw-araw. Ginagawa. Emotional pain can make you change. So, kailangan ma-deepin mo yun. Yun yung foundation na kailangan maintindihan ng tao. Ngayon, kailangan mong kung gusto mo maging successful, pakita natin yung next slide. Kailangan, meron ka itong wealth beliefs. Yung kanina, foundation yun, guys. Kasi, sabi ko nga, pag patay ka ng building at hindi mo na ayos yung foundation, kaya nga lahat ng building na tinatayo, bahay, basta lahat ng structure na tinatayo, inuuna mo na yung foundation. Hinahanap nila yung bedrock. Ganito kasi yan eh. Kung gano'n daw kataas ang isang building, gano'n din muna kalalim ang kanilang gagawing foundation. Gumagastos sila kung mataas ang building, billion din ang ginagastos sila sa foundation pa lang. Kung billion ang worth ng building, billion din ang worth ng
foundation. Ngayon, tutumbukin nila, pero pag narating nila yung bedrock, yung pinaka-bottom line, na tinatawag, hanggang doon na lang. Kasi bedrock na yun. Pag doon nakatayo, kahit anong bagyo, hindi matitinag. Yun ang sinasabi ko. Kasi baka ikaw, ma-reject lang, isang beses, ayaw mo na. Magreklamo ka na. Ang hirap pala ito. Hindi ako nagreklamo kung mahirap ang networking o hindi. Wala akong pakialam doon sa hirap eh. Natatabunan yung pain ng pag-i-invite, yung pride na mangangausap ng ibang tao. Bili mo, nasanay ka. Anak, don't talk to strangers ha, mula bata, di ba? Ngayon, tuturuan ka, talk to strangers. So, siyempre, nasanay ka rin, ano ito gagawin? Contradict doon sa belief mo, di ba? Kaya lang, hindi ko na iniinda yung hiya, hindi ko na iniinda yun na mapahiya, kasi kung ma-reject ka. Ang lagi ko tinitingnan, yung reason. Bakit gusto ko maging milyonaryo? Yun yung nag-move. Yun yung nagpapamotivate sa akin kung bakit ito ginagawa ng todo. Nawala na yung hiya. Ang naisip ko lang lagi, yung mangyayari. Yung gusto kong mangyari. Kaya nga, pag nakatabi ko sa gym, kakausapin kita talaga. Pag nakatabi ka sa pila, kakausapin kita talaga. Wala akong papalagpasin. Kasi ang iniisip ko lang lagi, yung gusto kong mangyari. Wala na akong pakialam sa sarili ko, yung pride, gano'n, wala na yun. Tanda mo, pag mas malalim, kung nasa bedrock yung dahilan mo, ba't mo ito gagawin? Maniwala ka, hindi ka mapipigilan. Hindi ka mapipigilan. Kung alam na alam yung bottom line, yung reason, yung purpose, ba't mo gagawin? Yung why na tinatawag, ba't mo ito ginagawa? Iba ito. Ang iba kasi, medyo, eto yung mataas masyado yung gustong kunin. Dito lang yung foundation. Konting rejection, konting kapagalitan ng apply, matampuhin, wala na. Tumba. Kinalimutan na yung pangarap. Ang taas pangarap, pero konti lang yung foundation. Diba? So hindi balance yan. Patutumba talaga yan. Kaya marami sa atin nawawala. Inuuna ko yan kasi yan ang pinaka-importante. Inuuna ko tong topic na to kasi kailangan mong makuha to ngayong gabi to. Para tuloy-tuloy ka na. Hindi ka na mag-worry kung anong mangyari sa araw na to na lahat na kinausap mo hindi sumali. Okay lang sa'yo yun. Part lang yun ng journey mo para sa success na mapupuntahan mo. Yun yung magiging mindset mo nun. So ngayon, okay na tayo sa foundation, alam niyo na, assignment na pag-uwi nyo, paano naman tayo makapag-create ng wealth beliefs? Kasi kailangan mo mag-create yan eh. Kasi tandaan mo gusto maging milyonaryo, tama? Lahat ba gusto maging milyonaryo? Yes! O ito, gusto maging wealthy. Yes! Diba? Ito ngayon. Sabi ni Dr. Joyce Brothers, basahin rin sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Success is a state of mind. If you want success, start thinking of yourself as a success. Success is a state of what? Mind. So, ito yung topic para maging successful ka. Dapat itong maintindihan ng mabuti. Tanda mo ito Success is a state of mind. So, meron palang kinalaman yung mind natin para maging successful ka. Meron palang kinalaman yan. Para yumaman ka, maging milyonaryo ka, may kinalaman yung mind. If you want to become a success, or if you want success, start thinking of yourself as a success. Kaya kagabi, ulitin ko, kaya medyo maswerte lang ako kasi yung tatay ko, kahit mahirap, tsaka nanay ko, kahit mahirap kami, positive yung ini-input sa amin pag siya nag-a-advise. Kaya sabi niya, June. Kasi Bisaya, di ba? Kasi June ako pinanganak. Ikaw ba, bakit ba June? Dito ako Junior. June ka kasi pinanganak. Kaya June tawag namin sa'yo. June ako pinanganak. Kasi ako lang yung June na, bata, June tawag sa amin. June. Yung tawag sa akin sa akin. Si June, parang si Mayor na Makati ba?
Jun, o yun tawag sa akin. Kasi, pero hindi ako junior. No? Kaya Jun ako pinanganak.